13, verse 34 and 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. Sa Tagalog, isang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Good morning po sa bawat isa, and glad to see your faces, everyone. And of course, we have our visitors from Cagayan, Bali, Listeros, malapit sa Palito. Ngayong umaga, pag-aaralan natin tungkol sa bagong utos na ibinigay ng ating Panginoon Jesus tungkol sa pag-ibig. Ito ay part 98 na po. Kanina pinag-aralan natin yung part 98. Ito ng The Life of Christ series na pinag-aaralan natin ang buhay ng ating Panginoon Jesus. Yung love one another as I have loved you. Ito ay in-upgrade ng ating Panginoon Jesus. Sa Leviticus chapter 19 verse 18 kasi, love your neighbor ang nakasulat doon. Ang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya sinabing bagong utos ng ating Panginoon Jesus, new commandment, I give to you, kasi love one another. Hindi na lang yung neighbor mo, hindi na lang yung who is my neighbor or your neighbor, but love one another. So ngayong umaga, pag-aaralan natin itong bagong utos na ito. Although, dalawang versikulo lang ito. Verse 35 and 34 of the book of John chapter 13. So, ang central idea natin, ang question na sasagutin natin sa umaga ito ay nandito. Anong uri ng pag-ibig? Since pinag-aaralan natin itong pag-ibig na ito, ang nagiging dahilan upang makilala ng mga hindi naniniwala, unbeliever, na tayo ay tunay na pagmamayari ng ating Panginoon Jesus. Ano yung tanda, yung sign, yung attitude ng isang Kristiyano para makilala ng mga tao sa trabaho natin, kapitbahay natin, kaibigan natin sa Facebook, sa buong mundo, na ikaw ay Kristiyano. Hindi natin sinasabi sa katrabaho natin, galangin mo ako taga-Church of Christ. O galangin mo ako Kristiyano. Hindi natin sinasabi yun. Tama? So, ano? Ngayon yung mga paraan para makilala na ikaw ay kasama sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. So, a command. Ano yung utos? A new commandment. Ano yung bagong utos na yun? Love one another as I have loved you. Love one another. So, paano mo ngayon ipapakita itong pag-ibig na ito? Again, itong pag-ibig na ito from the Greek word agape. Itong agape, hindi ito yung pag-ibig na kumakabog-kabog yung puso mo pag naramdaman mo. This is not love na emotions or feelings. Or dahil guwapo, or maganda, o worthy. Yung isang tao yun, kaya mo mahal. O dahil may pera, kaya mo mahal. Or dahil mahirap, ay kaya mo mahal. Hindi ito yung klase ng pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Kundi itong pag-ibig na ito ay mapapatunayan mo sa pamamagitan ng pagsilbi mo sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong sarili sa kapwa. Kagaya ng as I have loved you, sabi ng Panginoon. Paano niya ipinakita na mahal niya tayo? Ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, ay namatay ako para sa iyo. Ipinako ako sa krus para sa iyo. Nilatigo 39 times, inislas. Ang ginamit sa ibang translation, yung latigo with islas, yung may palaman sa dulo na matalas, para ma-islas 39 times. Kulang ng isa kasi ang pinapalo ng 41 ay namamatay. Kaya 39 lang para mabuhay pa, para hirap na hirap.
Nagbuhat ako ng cross para sa iyo. Yun yung tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Ang problema, minsan, tinatanong pa natin, Panginoon, wala lang tayong pera, mahal kaya ako ng Diyos. Wala lang tayong trabaho ng ilang buwan o taon man yan, mahal kaya ako ng Diyos. Anong klaseng tanong yan? Anong klaseng ugali ng isang Kristiyano yan na pinag-question mo, wala tayong karapatan para question nila. Sasabihin niya lang sa'yo, hindi pa masapat yun. Ibinigay ko yung anak ko na matay para sa'yo. Tandaan mo, sa 3:16, nag-iisang anak. Hindi pa masapat yun. Hindi mo ba nakikita yung hangin na nilalagak mo libre yan galing sa akin. At tapos tatanungin mo kung mahal mo ako o hindi. So, anong klaseng tanong mo? So, ipinakita ng ating Panginoon Jesus as I have loved you. So, yung ipinakita ko sa iyong halimbawa ng pagmamahal, ganun din ang gawin nyo sa ibang tao. Yan yung ipinapakita ng ating Panginoon Jesus, yung love na nandito, yan yung, again, hindi emotion or feelings or worthy yung tao, o yung karapat dapat yung tao na yan na mahalin mo. Hindi, kundi yan yung sacrificial love. Agape, it means hindi nang hihingi ng kapalit. At ibinibigay ng buong buo yung pag-ibig na yon, yung sakripisyo yon dahil mahal ko siya. So yan yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito ay service, kindness, compassion, and self-sacrifice. Kadugtong ito na pinag-aralan natin kanina. Okay. Yan, sinasabi ko kanina, agape. It means not merely emotion. Not based on personal preference dahil gusto mo siya. Not depend on worthiness dahil karapat dapat siya na mahalin o worthy siya. And ito ay, ang agape na ito, itong love na bagong utos ng ating Panginoon, ito ay model after Christ himself. Ipinakita niya yung halimbawa paano magmahal ng kapwa. Ibinigay niya yung sarili niya. Ito yung tunay na pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng Apostol Pablo sa Ephesians 5:20, walk in love. Again, this love is not emotion, but agape again, sacrificial love. As Christ also had loved us and had gave himself for us. So, itanong natin sa ating sarili, nag-work ba sa akin yung pag-ibig na ito sa kapwa ko Kristiyano? And of course, unang ginagawa ito sa loob ng pamilya. Ano yung klaseng pag-ibig na ito? Ito yung pag-ibig na hindi nababayaran, kagaya ng pag-ibig ng isang ina. Pag may sakit yung anak, kuya, hindi natutulog, walang bayad doon. Hinihele yung anak, walang bayad doon. Nilalabahan ng damit, walang bayad doon. Kasi anak. Ano bang ginagawa ng mga magulang sa kanyang anak? Wala akong bayad yun. Tapos sasabihin pa nila, mga anak, wala kang silbing magulang. So parang yun ang sinasabi din natin sa Diyos. Mahal ba ako ng Diyos? Mahal ba ako ng nanay ko at tatay ko? So yun yung pag-ibig. Ipinapakita natin sa ating mga anak, hindi tayo humihingi ng kapalit. Sacrificial love. So yan yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Okay, then, ito yung, ano yung purpose? Nakalagay dyan, purpose ng bagong utos na ito. Bakit nagbigay ng Diyos ng bagong utos ng pag-ibig? Ang dahilan ay para makilala ko kayo, tingnan yung salita yan. By this, all, sino yung nakakakilala? Lahat ng mga tao, makikilala ka ng membro ka ng iglesia ng ating Panginoon Jesus. You are my disciples. It means you are my student. Disciples from the Greek word, makites, it means estudyante, pupil, pag elementarya, tagasunod. It means makikilala nila na ikaw yung tagasunod ko. Dahil doon sa sacrificial love na ibinibigay mo sa iyong kapwa. Yan yung mark, seal,
Honor. Ang dinigay natin yan. Honor. Makikilala nila na pag-aari kita. That you are a member of the true Church of Christ. That you are truly my disciple. That you are Christian. Hindi doon sa boses, o sinasabi mo, nagpapakilala ako ay member ng isang ng Church of Christ. Hindi. Nakikilala nila na ikaw ay member ng ating Panginoon Jesus sa kanyang iglesia na binili sa pamamagitan ng kanyang dugo, Matthew chapter 16, verse 18. Dahil sa pamamagitan ng agape na yan. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig na yan. So verse 47, Acts chapter 2, alam na natin yung background ng Acts 47. Ang Acts 47, sa 38 na bautismohan, yung mga 3,000 na katao, idinagdag na ba sila sa iglesia ng Panginoon? Hindi pa. Verse 36, ano pa nilang ginawa? They continue steadfastly or eagerly in the apostles' doctrine. Nagpapatuloy sila. They become faithful in the word of God, the teaching of the apostles. Dahil hindi pa sila dinagdag ng Panginoon. Sa verse 47, sila dinagdag. Kapag napatunayan ng Panginoon, okay, baptize ka na, kailangan mo mag-continue para kay dagdag ka niya. So pinag-aaralan ko yung verse 38 hanggang 47 doon, ano yung mga steps bago itinagdag doon sa 47 ng Panginoon. At yung mga tao tuwang-tuwa, look at the praise. Praising God and enjoying the favor, look at this all. Yung all na yan, hindi mga Kristiyano yung iba dyan. Christian and non-Christian. Yung buhay na ipinapakita, yung mga attitude na ipinapakita ng mga Kristiyano, natutuwa yung kanilang mga kapitbahay. Ano? Favor, it means enjoying the favor of all the people around them. Ayaw po ba, yung kapitbahay po ba natin natutuwa sa atin? Yung katrabaho natin natutuwa ba sa atin? Yung mga tao ito ayaw magpabautismo, pero tuwang-tuwa sila sa ugaling meron ang mga Kristiyano. Bakit? Yun yung mark na nakalagay. Ownership, yun yung tanda. Yung love na yung commandment para makilala kanila na disciples kita. So ayaw magpabautismo yung mga tao na kapaligid sila, Acts chapter 2, pero natutuwa sila sa mga ipinapakitang pag-uugali ng mga Kristiyanong nakikita. That's the mark of true Christian. Yung love na yan, again, that's love is agape, not feelings or emotion, not merely feelings or not merely emotion, but sacrifice. Paano ba yung sinasakripisyo yung buhay mo para sa asawa mo? Yung time mo para sa asawa mo? Minsan, mahalaga pa yung sandali lang! Dali lang doon, no? Eh, baka mamamatay na yung karakter niya. Yung, ano nilalaro yan? Sandali lang. Ako, nag-enjoy ako nakasama yung mga anak ko kasi sabi ko kay Mrs. Si Angel, di mo na nabubuhat. Kasi almost 48 kilos na eh. 8 years old pa lang. Yung bata, yung maliit, ina-enjoy ko pagbuhatin. Sabi ko, enjoy mo na kasi 1, 2, 3 years from now, hindi mo na rin makatabi sa higaan. So, enjoy mo yung time mo. Magsakripisyo ka sa mga maliliit na oras niya. Para dun sa, kasi dun sa first na parte ng buhay namin mag-asawa, na-miss ko yung mga bagay niya. Kaya natuto tayo ng konti, so ina-enjoy natin yung mga bagay niya. Okay, so dito makikita yung fellowship, yung kapayapaan ng mga Kristiyano dito at yung mga nakapaligid sa kanila, enjoying the favor of all the people around them. And the Lord added them to the church. So gumagawa tayo ng sermon, ano yung step by step, bago ka after baptism, ano yung step na gagawin mo para sa bago ka idagdag ng Panginoon. So, in John chapter 4, verse 20, 1 John, ano yung mark of love na sinasabi ng Panginoon ka?
If anyone say, I love God, marami nagsasabi yan, mahal ko na. But, yet, ang sabi dito, hate his brother, oh, ano daw siya? He is a liar. If you say, I love God, but you hate your brother, you are a liar because of the second commandment is love your God with all your heart. No. The second commandment is love your neighbor as yourself. At sinuportahan pa ng Panginoon, love your enemy. And if you say, I am a member of the church, I love God, but you hate your brother, you hate, lagi kong sinasabi ito, narinig kita ito na nasa saranggating kami. If you say you are a Christian, even you are a preacher, but if you hate your brother, delikado ka. Sino yung mga galit sa bilang dyan? Mag-isip-isip ka, sinungaling ka, hindi ka tunay na Christian. Kasi yung biyanan mo, neighborhood nyo, yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, even yung manager, ka-office mate mo, neighborhood mo. So, sinungaling ka. Yun yung sinasabi ng talata. Ulitin natin. If anyone say, I love God, yet hate his, sino yung brother? Brother, it means your neighbor. Even your sister, even your wife. Hindi brother siya yung nauna. Sabihin ko na iba, kaya ayaw ko na siya, hiwalay na kami. Panginoon niya, pinatawad ka, di mo mapatawad yung asawa mo, o lalaki man o babae yan. Pagtawalin mo. Huwag mong ipurso yung paghihiwalay, ipurso mo yung paano mo ayusin yung pamilya. Hindi, ayaw ko na siya yung naunang nagbabae o naglalaki. Again, the commandment is love your enemy, and he or she is now your enemy. Kawawa tuloy yung mga bata. So, yan yung mga naisip ko before nag-continue ako sa ministry. Kasi nag-iwalay kami na ni Mrs. almost 2 years. So, nung pumasok ako sa ministry, okay, may problema din siya. Pero inayos ko, nag-puso ako, ganun kami natawag ng Panginoon. Kahit anong klaseng nilalang ka. Pero inayos ko yung pamilya ko. Although may mga transition, 5 years, 10 years, hindi pa na hanggang ngayon, kailangan pa rin yung brand. Hindi pa 100% yung trust na yan. Pero at least 99.9%. It is, work out, everyday work out. Kasi yun yung utos ng Panginoon. Pero may mga preacher ng Church of Christ na nag-asawa na ng iba. Kasi siya si Mrs. Ganon. No, tama. Ang paraan, there's only one verse in the Bible na pwede mong niwalayin yung asawa. That's Matthew 19:9. Except for fornication. Pero, may solusyon naman yun doon. Hindi agad, naglalak siya ng babae. Sabi ng Matthew 19:9, except for fornication. Bakit? Hindi mo pwedeng i-course muna yung gumawa ka muna ng solusyon bago mo gawin yun. Pinatawad ka ng Diyos, hindi mo ba kayang patawarin yung asawa ng lalaki o babae? Unahin mo yun bago yung solusyon. Kasi ang sabi ng Panginoon, magpatawad kayo, kagaya ng pagpapatawad ko sa iyo, humihingi ng tawad yung babae yung lalaki. Hindi patawarin mo at mag-join ko dito. That will work out kayo. Kasi yun yung sabi ng Panginoon. Kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, tapos ayaw mo naman patawarin yung nanloko sa iyo, ang sabi niya, you are a liar. For anyone who does not love, tingnan niyo yung kasunod, their brother, whom they have seen cannot love God. So if you don't love your brother, your enemy, you don't know God. Love, again, is the feelings, merely feelings or emotion. It's sacrifice. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. This new commandment I gave to you. Love one another. Love your enemy. Love your brother. Sacrifice. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Love God and love other people. Dahil pag sinasabi mo mahal mo ang Diyos, but you hate your brother or your sino man mga tao, you are a liar. At ang hindi marunong magmahal ay hindi kilala ang Diyos. Yun yung masakit mo. Ang hindi marunong magmahal ay hindi kilala ng Diyos.
So, ano ang Kristiyanong pag-ibig na hindi dapat gawin? So, number one, Christian love is not mere emotion. That's number one. My little children, let us not love in word, so not mere emotion. Right, I love you. That's only through word and through emotion. Word or in tongue, but in sacrifice, in deed, and in truth. So yan yung tunay na pag-ibig. Christian love is not mere emotion, not mere word lang, but in deed. Ipinapakita, huwag mo lang sabihin, gawin mo na lang. Gawin mo na lang. So biblical love is demonstrated through action, sacrifice, and obedience rather than feelings alone. So that's number one. Number two, go. Number two, Christian love is not self-seeking. Kaya mo ka nagpapakita, sineservihan yung isang tao, pinagsisilbihan mo, kasi meron kapalit ka palang hinihingi. That's not true love. That's not agape. Pagluloko yun sa sarili mo. Walang silbi yung ginawa mo. Corinthians chapter 13 verse 5, love does not seek its own. Does not seek its own or yung para sa'yo. Or may kapalit, kaya ginagawa mo yung mga bagay na. So Christian love places the needs of others before personal gain and reflects selfless nature of Christ. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Namatay siya sa iyo, wala namang hinihingi ka pala. Binigyan ka niya ng free will. Binigyan ka tayo ng free will ng ating Panginoon Jesus. Then number 3, ang pag-ibig ng isang Kristiyano ay hindi tinotolerate ang kasalanan. So, di ba, mahal ko kasi. Kaya, baka pagaling sa akin, huwag na lang. So, hindi dapat itolerate ang kasalanan. Corinthians 13:6, love rejoice not in sin, iniquities, means sins or transgression o kasalanan, but rejoice in truth. So, galit ka sa kasalanan. Huwag mong i-treat yung kasalanan. Huwag mong papasukin sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Lumayo ka. Lumayo ka. Doon sa mga bagay. Yan. So, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. So, true love seeks spiritual well-being of others and therefore uphold truth and righteousness. Then, so number 4, so Christian love is not partial or selective. Ito mahal ko, ito hindi. Ito mas mahal ko. Kasi bunso, ito si panganay. Hindi. Remember, James chapter 3, God made partial. Ayaw niya ng tatang. So, the same with this kind of love. Hindi selective, hindi partial. Luke chapter 6, verse 27, love your enemies, do good to those. Kanino? Oh, it's hard. It's hard. Alas siya sa buhay. Do good to your enemy. How? But really, paano? Do good to your enemy. Yung magluluto ka, hindi niya rin tatanggapin yung ulam na bibigay mo doon, baka may lason. Kanina nagbigyan kaaway ko yun, baka may lason ka. How? Maraming paraan. So the love of Christian, Christ extend even enemies. Kasi ang kanyang pagkamatay ay para sa lahat. And those who oppose us. And even si Judas, ibinenta na siya ni Judas, pero nang kanyang ginawa, hinugasan niya para yung paa. Alam niyo, si Judas, pinag-aaralan namin ito, sa Ephesians pa, yung love na yan. Si Judas, pwede naman siya maligtas eh. Nagsisi nga siya, binalik niya yung pera. Nagsisi siya, tama? Binalik niya yung 30 silver coins. Pwede naman siya bumalik sa Panginoon, patawad ko. Pero anong una niyang ginawa? Nagbigti.
Pero pwede siyang maligtas. Dahil lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na lumabas. Ang pinili niya ibang landas. In fact, inugasan niya na yung paan niya eh. Huling gabi ng ating Panginoon Jesus, kasama niya sa dulang, hindi niya sinabi, Judas, umalis ka rito. Hindi ka na pwede rito sa mga kasama sa pwede. Hindi. In-acknowledge niya pa rin. Ibinenta niya, pinagkanulo niya ang ating Panginoon Jesus, pero hindi niya pinakitaan ng masama. Nagsisi si Judas, binalik yung pera, pero hindi siya pumunta sa Panginoon at humingi. At ang masaklap doon, pinuha niya pa ang kanyang buhay. Okay, na kanyang sarili. So, Christian love is not hypocrite. That's number 5. Hypocrite, it means artista. Kunwari lang. Pakitaan mo na lang maganda. Ay, pakitaan mo na lang kunwari na mabuti. Plastic ka na lang. Plastikin mo. Makawin mo, plastikin mo. So, hindi pa rin pasado sa Panginoon yun. Kasi tinitignan niya pa rin yung puso mo. Romans 12:9, let love without hypocrisy. Without hypocrisy. O pagpapaimbabaw, ginamit sa Tagalog. Okay, then number 6, Christian love is not weakness. In what's good is stand firm. Panindigan mo kung ano yung pananampalataya mo in the faith. Act like men. Maging lalaki ka. Mag-courage ka. Be courage. Ano sabihin niya Panginoon kay Joshua? Do not fear, but be courageous. Stand to your faith. Panindigan mo kung ano yung commitment mo. Ano yung commitment mo nung nabautismuhan ka? To read your Bible. Ano yung commitment mo? To follow Christ. Pero ngayon, matagal ka na nung nabautismuhan, 10 years, 15, wala na, lumambot na yung commitment mo. Minsan, absent na. So, nasaan na yung commitment mo? So, stand, be a man. Be a man. Bago pa lalaki ka? Act like a man. Kung ano yung sinumpaan mo sa harap ng Diyos, gawin mo. To follow Him. To obey Him. Kaso, lumalaki po. Okay. So, and be strong. Let all that you do, be done with love. Including sa trabaho mo. Huwag kang magtrabaho dahil binabayaran ka. Ang sabi ng Panginoon, all that you do, including your work, sa loob ng bahay, sa sasakyan, sa traffic, sa lahat, done with sacrifice or love. So, yung pagpunta mo sa simbahan is sacrifice. All, lahat ng ginagawa mo, sabi ng Panginoon, do be done with love. So, the 3 visible mark of Christian love. Number 1 is charity, unity, and loyalty. So, number 1, charity reflects God's grace from the Greek word charis or charis means grace. 2 Corinthians 8 verse 9, though he was rich. So, ipinakita niya kung ano yung grace na yun. Yet, for your sake, he became poor. So, that's grace. So, that's grace. So, tinanggap natin ng biyaya ng Diyos, we are saved by grace, so ipakita din natin sa lahat ng mga tao yung grace na yun. Yung grace is unmerited favor, hindi nababayaran, hindi pinagtatrabahuan. So if you give your time, energy to the church, that's grace. Huwag kang maghahanap ng kapalit. Dahil binigay sa inyo ng Diyos yan na libre, ibigay mo rin yung time mo, yung energy mo, yung mga material things, your money, sa Diyos. Because ibinigay ng Diyos na libre sa yan. Ayan yung sinasabi na talata niya, charity. That's love. Love is charity. Yan yung malalim na English niya kasi charity is love. Reflect God's grace.
reflect God's grace. So yung pag-ibig na binigay sa ng Diyos, kailangan magre-reflect din sa bawat isa sa atin. So number 2, ano yung mark? Pinag-uusapan natin yung visible mark ha, yung marka. Dahil the purpose of that new commandment para makilala kanila na ikaw ay aking alagad. Tama? So ano yung mark na yon? Number 1 kanina, yung charity, ano? Yung charity. Pagtulong sa mga nangangailangan. That's charity work. Charity. Yan yung mga unang Kristiyano. Ang sinasabi nila, what is the difference? Sinabi ko na ito sa inyo dati. What is the difference between Christianity and communist? Naalala niyo ba ba? Komunista at sa Kristyanismo. Kasi ang sinasabi nila, ang Kristyanismo daw ay parang komunista. No. Ang komunista doon is you must. Kailangan mong gawin. Kung anong inutos, kailangan mong gawin. Pero ang Kristyanismo hindi. Gusto kong gawin. Gusto kong gawin. Sa komunista, kailangan mong gawin. Sa Kristyanismo, gusto kong gawin. Ang Diyos, hindi kanya pinipilit na magsamba. Ang gusto niya ay gusto mong magsamba. Ang Diyos, hindi kanya pinipilit na magbautismo. Ang gusto niya ay gusto mong sumunod sa. That's Christian. Hindi sa pilitan. Because binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Gusto kong magbigay. Gusto kong ibigay yung time ko. Hindi mas. That's the difference between Christianity and communism. So, 4 verse 35, neither was there any among them lack nothing. Tingnan nyo, yung mga unang mga Kristiyano, walang nagkulang sa kanila. What is yours is mine. What is mine is yours. Wow. Yun yung model na ibinigay ng Panginoon. Ang problema sa atin, kung may problema ka lang, saka mo lang ibibigay sa iglesia. Pag may kasiyahan ka lang, sarili mo lang. Pag may birthday, sa inyo lang. Wala na yung iglesia. Kasi kasiyahan mo eh. So, tingnan natin yung pattern. Tingnan nyo yung 32 to 35 ng Acts chapter 4. Neither was there any them that lack. Walang nagkukulang sa kanila. Bakit? Kasi, that's Christianity. What is yours is mine. What is mine is yours. Okay, so walang sino man sa kanila ang nagkulang. So, generosity, radical generosity, ang nabanggit dyan o pambihira o lubos na generosity. Minsan sa Christianismo, hindi na, what is mine is mine. What is yours is mine. Sa akin lang to. Sa'yo, akin. Nung nawala si Renier, nalulungkot ako. Kasi, sabi ko, medyo busy. In fact, 3 hours lang tulog ko kagad na yan. Medyo nanginginat. Medyo hindi clear. Kasi mahirap din gumawa yung mga bagay na yan. Pero sana maintindihan ng lahat ng mga Kristiyano that, especially at sa Pasig Church of Christ, you are in charge of your teacher. One of the reasons bakit umalis si Renier because of financial problem. Hirap siya. So, sino yung tumutulong sa kanya? Sino yung tumutulong sa mga preachers? Nagtatrabaho kami para sa inyo. So, you must work also for us. Pag pinag-aralan natin ng Thessalonian, do not muscle the ox. Yung nagtatrabaho, kailangan mo pa. And that's your obligation. And one of my dream at EDSA is maging self-sustain ng EDSA. So, alam mo din yung responsibility niyo as a member of the church. The same in the first century, hindi sila nagkulang dahil nagtutulungan ang bawat isa. Okay. Sige, tuloy natin. Pasensyahan nyo na yung mga bagay. So, faith must be visible, nakikita. Yan yung mark ng
ng isang tunay na Kristiyano, hindi nagsasalita ang pananampalataya, Brad. Hindi nagsasalita ang Holy Spirit na nasa iyo yung Holy Spirit, pero nagsasalita o hindi nakikita ang pananampalataya mo. Hindi nakikita ang Holy Spirit sa iyo, pero nakikita nila ang pag-ibig. Dahil ipinapakita mo yon sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong pakikitungo sa Kanya. Faith must be visible. How? Through love. Sa pamamagitan ng pagkero sa kanila. Sa pamamagitan ng hindi pagiging selfish. So love is demonstrate. Look at that verse. Demonstrate how? Through action, not by word. Through actions, not word only. Brad, I love you. Brad, I pray for you. Brad, I always include you in my prayer. You always in my mind. That's only word. Huwag mo na sabihin, do it in action. So yan yung isang mark ng isang disipulo. Una is charity, pangalawa is yung nandun pa rin tayo sa isang palagaw. Kasi pangalawa is unity. Ang problema ng iglesia sa ating panahon, it's a local church, not in general, ay yung pagkakaisa. Minsan yung mga preacher, si taga Mindanao, minsan nag-aaway-aaway sila. So hindi mo nakikita yung unity. Hindi mo nakikita. Pero kung di mo nakikita yung pagkakaisa sa mga preachers and the local na kongregasyon, wala yung love sa kanila. Tama ba? So hindi mo makikita yung pagka-Kristiyano sa kanila. Kasi one of the mark of Christianity that you are a Christ disciple is unity. Pagkakaisa. So pursue unity. Huwag mong i-pursue yung division. Ay, pagaling na natin ito. Hanapan mo muna ng solusyon. Hanapan mo muna ng solusyon. Christ creates one family. There's only one church. So, hindi dapat nagkababahagi ng katawan ni Kristo. Galatians 3:27-28. There is neither Jews nor Greek. You all one in Christ. And even Christ, ipinurso niya yung unity sa kanyang prayer sa Gethsemane bago siya ipako sa krus. So unity requires, ano ba? Pagpapakumbaba. Unity. Ang problema, even some preachers of Church of Christ ay mataas ang hihing. Mas matanda na ako kaysa sa iyo. Marami ka pang nagkagin ng bigas. Bata ka pang preacher, marami ka pang nagkagin ng bigas. So nakataas din ako, hindi na kayo. Kasi mas matagal na siya. Sundin mo ako, mas senior ako sa iyo. No. Hindi mo ipinagpursige pagkakaisa pag gano'n. Magpapakumbaba ka. Be a good leader. So, unity requires humility, kagaya ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. Let each esteem other better than yourself. Ang problema, hindi. Even sa office, si Mrs. yung kaya problema. Siya daw yung nagbuo ng system ng dito sa HMO dito sa Pasay. Sabi niya, ako nag-start ng HMO, dapat ako police. Yung isa lang yung doktor na ayos ng OIC. Kasi yung apo niya, sinama niya doon, pinatalsik ni Mrs. Kung sa iba sa accounting niya. So, galit sa kanya doon, yung OIC niya, ay yung doktor na yun, siya yung nag-process ng hospital na yan, part siya ng organization. So, sabi ko, okay na. Because of that part, hindi. Ako nagbuo ng SEO mo nito. Sabi niya, ako dapat yung OIC. Hindi yung bago, so galit siya. So, everyday, stress niya. Sabi ko, kaya, kasi yung sa akin. Okay, so unity requires humility. Pagpapakumbaba. Kung wala kang magpapakumbaba, hindi mo magkakaroon ng pagkakansa. Okay, so number 3 is loyalty. Loyalty. Christ's loyalty is our example because He laid down His life for us. Ibinigay niya ang buhay niya
Sa bawat isa sa atin, 1 John 3:16 ito, sapagkat inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ano yung kanugtong to? May kanugtong to, sapagkat inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, ibigay din ninyo ang buhay ninyo para sa iba. Basahin mo. That's John 3:16 and 1 John 3:16. Kung ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo, ibigay din ninyo. Nandun ka pa, Jeremy? Bakasan mo nga. 1 John 3:16. 1 John 3:16. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, that we ought to lay down our lives for the brethren. Ibigay mo rin yung buhay mo para sa iba. Mahirap kung wala kang humility. Kung may pride ka, mahirap ka. Pero that's smart of Christianity. Makikilala ka na tunay ka ng anak ng Diyos kapag ginawa natin yung mga bagay. Pero pag di pa natin nagagawa, hindi pa tayo tunay na anak ng Diyos. Hindi pa tayo tunay na anak ng Diyos. Let me, believers are called to devotion. And again, devotion, ito yung commitment. Ano yung commitment mo ginawa? Commitment, that's your promise to God. When you baptize, what is your commitment? What was your commitment? Ano yung pinangako mo sa Diyos? Panginoon, magbabago na. Panginoon, magsasamba ko ako palagi. Panginoon, magbabasa ko ako ng video sa akin. Panginoon, mag-pray ko ako palagi. Nasaan na yung mga commitment na? Nasaan na yung devotion na? Where's that devotion? Parang mag-asawa lang, no? Nung una, sweet pa, nagsusunduan pa. May good night pa. Nung tumanda na, di honey ho, wala na. Dati, everyday may I love you. Kumain ka na. Ano ba yung ginagawa? Nung tumanda na, wala na. Wala na yung sweet. The same din sa Panginoon. Nung first month, first year mo sa Kristiyano, pagka-Kristiyano, wala kang accent. Nung tumagal, wala na. Ibalik mo. Revelation chapter 3, remember your first love. What was the sin of the church of Ephesus? Nakalimutan nila yung dati nilang pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, remember your first love. So, love. Remember your commitment. Or else, sabi ng Panginoon, I will cast you into the lake of fire. Repent and remember your first love. So, ano yung pinangako mo sa Panginoon noong bago ng Kristiyano? Balikan mo. Balikan mo yung eagerness mo na. Balikan mo. Because that's your commitment to God, to follow Him. Yung word na Lord, Panginoon, di ba tinatawag natin Panginoon? Pag tinatawag mo Panginoon ng Diyos, sundin mo kung anong kagustuhan. Hindi na yung sarili mo. That's the meaning of Lord. Lord ka ng Lord. Hindi mo naman sinusunod yung gusto mo. So you are lying. You are lying. Okay, maging matapat sa isa't isa sa pag-ibig sa kapatid. Okay, then, Priscilla and Aquila, yung model ng loyalty. Kahit maraming pagsubok sa kanila, pinaalis sila sa Roma, patuloy pa rin sila nagtrabaho at tinulungan nila sa Apostol Pablo, who have, for my life, laid down their own neck. Sabi ni Apostol Pablo, neck ang ginamit. Binigay ng pag-asawang ito yung buhay nila para sa akin, sabi ni Apostol Pablo. That's loyalty. That's loyalty. Then, okay, so historical evidences. Si Eusebius, si Emperor, sino bang Emperor ko? Hindi ko na ilagay yung pangalan niya. Ang Emperor na ito ay pinipilit niyang i-restore yung paganism. Sorry. Balik. Pinipilit niyang i-restore yung paganism. Si Julian ito. Julian the Emperor. Pero si Eusebius, nanatili siya, naging loyal siya sa Panginoon. So, nakita ni Eusebius kung paano ang loyalty niya sa pagsisilbi niya sa Panginoon. Then,
what happened to the paganism na broke dahil dun sa loyalty na ipinakita ni Eusebius sa mga panahon na yun. So, tapos na tayo. So, ask yourself, mga kapatid. Number one, nakikita ba sa ating buhay ang pag-ibig? Again, this pag-ibig, this agape is not feelings or emotion, not mere emotion or feelings or hindi. Dahil karapat-dapat siyang makain. No, this is sacrifice. Nakikita ba? Is my love is visible? Again, hindi nagsasalita ang pananampalataya, hindi nagsasalita ng Holy Spirit na nakikita sa iyo, pero ang pag-ibig ay nakikita sa iyo sa pamamagitan ng iyong ginagawa. Number 2, tinutulungan ko ba ang aking mga kapatid sa pananampalataya sa kanilang mga pangangailangan? Meet the needs of my fellow believers. That's the second question. Paano ako nakakatulong sa iglesia? The number 3 question, nakakatulong ba ako sa pagkakaisa o nagiging sanghi ako ng division? Am I part of the problem or am I part of the solution? So ask yourself. Am I part of the maturity and the growth of this congregation or pasaway ako? Pasaway ako. Every time I see the empty chair kung saan ka nakaupo, nalulungkot ka. Kasi hindi mo ipinapakita yung pagka-loyal mo sa Panginoon. Oh, sana rin kasi ganito. Oh, ba't wala yung anak mo? Ba't wala yung kasama mo? Every time the seat where you always sit down, pag wala ka dyan, nalulungkot ka. So, commitment. So, am I loyal to my church family? This is your family. This is your spiritual church. Loyal. What's the meaning of loyal? Loyal. It means pag may samba, you are there. That's one of showing loyal. Kung may activities on church, show your presence. That's a way to show your loyal. To the church, to your church family. And sa Pasay Church is your family. So would my neighbor recognize Christianity by watching my life? Minsan, sasabihin nila, ay, kahit di na ako maging ganyan kahit di na ako maging Kristiyano kung ganyan ang ugali ni Brad Cherry, sasabihin ng kapitbahay. Ganyan lang, taga-Church of Christ, huwag na un. Hiniti ng ulo at sumisigaw, huwag na un. Brad Cherry. So, nakikita ba? They recognize yung tatak ng isang Kristiyano, yung tatak ng tunay na disipulos sa iyo. Nakikita ba sa iyo? Trabaho. And of course, even sa kali, sa EDSA, pag sumigaw ka sa mga kapwa driver, tapos bumaba ka pa doon, nakipagsigawan, wala na. Hindi na nakita yung pagka-Kristiyano doon. Si Satanas na nakita doon na idol mo. Si Rambo na ang idol mo doon. So nakikita ba sa mga nakapaligid sa'yo? Yung neighbor mo, yung co-worker, co-office mate mo, sa mga nag-aaral. Kaya siya, yung ka-eskwela mo, nare-recognize ba nila na ikaw ay Kristiyano o disciples ng ating Panginoon Jesus? Okay, last. The word will not convince merely by member ka ng church. Or dahil present ka every Sunday. Or malalim, marami ang alam mo sa Biblia. Hindi yun yung batayan. Ang batayan is charity, unity, and loyalty. Hindi itong nasa taas, kundi the word is convinced. Convinced ang ginamit natin dyan by charity, meeting the needs of others, unity, living as one family, and loyalty, sacrificial devotion. And the last, Jesus said,
By this, John chapter 13, verse 35, all people will know that you are my disciples if you love one another. Sana po, mga kapatid, yung mensahe sa araw na ito ay maging paanyaya sa pagbabago, pag-change, pag-upgrade, pagiging mature natin bilang isang Christian. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo na po ay magtuloy-tuloy sa isang bahagi pa na ating pananamang. Tayo ay lalapit na sa itong bahagi ng ating gawain dito po sa pagpapagan ng mga banal. Ating simbatahin ang sinasabi sa Biblia. Unang Korinto Kapitulo 6, talata 1 sa ikalawang Korinto Kapitulo 7, talata 6 sa 7. Ngayon po sa bagan sa mga banal, ay gawin ninyo ngayong gaya ng utos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng sabi ko, ang bawat isa sa inyo ay magpupunta ng simbahan. Ayon sa kanyang iginhawa, upang huwag nang gumawa ng nalantaran sa pagparihan ko. At kapag sinasabi ko ang nag-aasip ng kahagyana, ay mag-aanin ng kahagyana at ang nag-aasip na sagana ay mag-aanin ng sagana. Magkagay ang bawat isa ayon sa pinasigan ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng masaya. Ipanalangin mo natin ang aming Diyos na nabang na nagbigay ko sa bawat sa amin. Ama, maraming salamat po, Ama, sa kabutihan at pagpapala ng inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ama, narito po ang mga salapi na napagsimpan ng bawat isa sa amin. Ang mga basbasan mo po ang salapi nito. At gabayan mo po, Ama, ang mga kapatiran namin na namumulot sa pagpapalaganap ng iyong mga kamandas. Ang lahat na ito, Ama, ay namin itinadalangin sa pangalan ng Kristo na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Closing in is 275. Bago tayo lumapit sa testimony pagkatapos Mamatay ni God doon mabasa para sa blessing. we'll acknowledge our visitors.
Glenlen Puclaray. Ballesteros, Cagayan. Lapit sa palit. Nasa likod. Welcome po. Sa Pasay Church at si Kayna Samayo. Kasama niya. Makasama sila. Galing din siya sa Tabuk City, Kalinga. Oh, palit ka pala. Yan yung mga taga Sarangani. Yan, dito rin sa atin yung si Brad. Welcome po sa Taga Sarangani. Preacher din yan sa may Sarangani. Karintakay niya. Kapatid niya. welcome Brad. Seaman niya. Tama, seaman, di ba? Seaman niya. Sasakay na lang po. Babalik na naman. So, any prayer request po ba? Yun, sa yung si Sister Ong may sakit daw kaya wala siya ngayon. Sister Ellen. Ellen. Sister Ellen. Ellen. Oh, may sakit. Yung mga papasok na, pasukan na yata. May school. Yung school ng pinigna. Sama mo na rin doon yung mga papasok. Meron pa. Ano ba? Prayer request po. Yung mga prayer request kayo. Sama natin. Wala na, makasibayaw tayo. 275. Oliver, Lord, reserve for our walk in this world. There is sound in God's own heart, oh, let the ancient word impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us hope. In this world wherever roam, ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice, oh, in the faithful words of Christ. Martyrs' blood, saints' faith, they have died for His faith. Hear them cry through the years, hear His words and hold them dear. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, oh, let the ancient words impart. Let us bow our heads in prayer. Our dear loving Almighty Father in heaven, we thank you, Lord, for gathering us all here with our brethren here at Sapasay Church of Christ. Thank you, Lord, for giving us strength to get us from our bed, to have the resources that we need, and the willingness in our hearts and our faith to be here to praise and worship you. Thank you, Lord, for our preachers and the man who has led us in worship. May all things we have done in worship
be worthy and acceptable to you, Lord, according and us being followed according to the pattern you've given through your word. Thank you, Lord, for everyone who is here in attendance, who have, by doing so, strengthened the faith of one another as well, edifying each and every one. As we depart from this place of worship, please bless us with safe travel as we go home to our respective homes. We pray for our brethren who are not able to come for whatever reason, be it of physical health or spiritual health. We pray, dear God, that you bless our brethren who are sick, especially Sister Ellen. We pray that you bless her with healing mercies, bless the medicine, perhaps even the doctors that look after her, that she will be well, and hopefully she will join us in worship on that Sunday. But for our brethren who are spiritually weak, we pray, dear God, that through the help of our brethren and by your divine grace, Lord, find a way for them to remember their first love, their faith, that they may endure the challenges of life and be present in our next day of worship. We pray, Heavenly Father, for everyone, especially our children who are going back to school. May you bless them, prepare them, Lord. As this education, secular education, would also be of big help to prepare them as they become Christians someday and fulfilling their responsibilities in the family, in the society, and in the church. We pray for everyone who have businesses and are employees. May you bless us in our businesses. May you bless our employers. Bless us in our work, that we will have continuity and we may earn so much that we can be able to provide for the needs of our family. We pray, Lord, also for our government and for our country. We pray that we will put an end to all these challenges that we face as a nation. We pray, Lord, that it is in your divine wisdom, Lord, and in your purpose that everything that happens in our nation and in every nation around the world, we know and we trust you, Lord, that you always have a plan behind everything. And we pray, Heavenly Father, also for the lessons that we have heard. We pray, Heavenly Father, that it will remain in our hearts and minds to be a constant reminder of how we will live our lives as Christians, not only every Sunday morning when we come here, but in every minute, every hour of our life, every day. Thank you, Lord, for your provision, and we pray that may we see each other again the next appointed day. All these things, Lord, we humbly ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen.
Low. Client ko lang pala yun.